mabuksan. Ito yung utos ni Jesus doon sa tainga at bibig ng lalaking dinala nila kay Jesus. Sa ngayon sa mga doktor, kalimitan daw ng bibig ay mga bingig. Kaya hindi sila makapagsalita kasi wala silang pwedeng gayahin. Hindi po lahat. Hindi po lahat. Pero mayroong mga pipi na bingig kasi wala silang example na tinig na pwede nilang gayahin. Kasi wala silang naririnig. Pero dahil kuminsan may iba na may narinig, kaya sila nakapagsasalita. Kung ito mo sinino, sabi nga, kalimitan ng mga doktor na tainga ay doktor din ng ilan yung mga senses. So, bahagi yun na makita ko natin. Well, dito sa Ebanghelyo, maaari yung parehong nakasarado. Pero malagay ay nabuksan yung isa man, pero gawa nung kaya na yung nabuksan na yung kanyang tainga, nabuksan din ang kanyang bibig. Bahagi yun ay tulog natin, sabi nga natin, kamakailan lamang, ay pinagdiwang natin ang pandaigdigang araw ng mga may sakit sa karangalan ng mahal na Birhen ng Lourdes. At ngayon ay patuloy na ipinamamanag sa amin yung pagkapagaling. Ang maliwanag ko yung ipinahayag dito. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Kasi healing bahagi yun. At kung makapansin nga natin, isa ito sa mga iniutos na Jesus sa kanyang mga kagalingan. Kagalingan ng katawan at ng espiritu. Or either or both. Bahagi yun na makita natin. Bakit? Kasi ito ay bahagi ng alin ng pagtagumpay ni Jesus laban sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya sabi nga natin, kaya pumasok ang mga bagay na nararanasan natin katulad ng sakit, ikaw na kasalanan. Pero bahagi rin na nawa, makita natin na itong hamon na pinapahayag na Jesus mabuksan physical at spiritual. Mabuksan para sa Panginoon. Kasi kuminsan ay may mga bagay na binubukas natin yung ating mga senses. Hindi sa Panginoon. Kasi kuminsan nakita na ano ba yung naririnig natin. Baka palagi natin naririnig at ang mga pinahayagan natin ay murahan na lamang. Ang bahagi na makita natin. Kaya kuminsan nabubulo yung mga bata kasi naririnig nila. Hindi lang sa bahay, hindi lang sa kaling bahay. Pati ko ngayon sa social media, yung nakikita, hindi lang dito sa bahay o sa kaling bahay. Lalo-lalo na ngayon ang globalization. Makita ko natin ito gawain mo na internet. Mga bagay na nakikita rin natin na nakikita natin ito kasi yung ating hindi lang mo yung 5 cents.
possession, no? Pagkakataon. Yun ay pamamaraan din ng masamang espiritu. Bata pa, mas kalimitan ng mga bata, yan ay mga kung tawagin natin ay mga susceptible yan. Pero yan, kuminsan ang naririnig, yun ang bukas sa kanila. Yun ang kanilang nabubuksan sa kanila. Pero yung panya yan ay pinaayaw na yung susedyo, maging bukas. Pero sa kagalingan, hindi para sa karamdaman. Bukas para sa Diyos. Hindi para sa kalaban ng Diyos. Kaya kinakailangan din natin pag nilinilayan, saan tayo naging bukas? Baka naging bukas tayo sa amin sa mga bagay na hindi kalulugod sa Diyos. Kaya sabi nga natin ay pagkakataon kapag hindi mo natin sinasama ang mga yan, ay malaki yung magiging epekto niyan sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya kapag hindi natin yan naging aware, katulad na ng halimbawa yung mga nakikinig na napapakinggan na naman ay drama. Napapanood na naman ay drama. Kaya kung minsan alin, pag-ibuhay niya ay madrama. So, pagkakataon, naalala ko ito, kahapon lang kasi nasa social media naman ito. Kaya lang, sabi nga alin, ang sabi ng isang artista, nakakatulog kaya ang mga nag-akusa sa akin. No? Sabi naman sa isang comment nakakatulog ka rin kaya sa mga bagay na ginawa mo. Sabi niya sanay kasi yan kasi artista. Kaya kinakailangan mo maging mapanuri tayo. Kasi ang gusto buksan ng Diyos yan yung mga bagay na magdudulot sa atin ng kagalingan. Hindi ng sakit, hindi ng karamdaman. Yan ang may mga bagay na kutusin na tayo ay sinusugatan para hindi mabuksan. Alam niyo yung operasyon. Kaya may operasyon, pagka inaoperahan, binubuksan para alin. Ilabas yung mga nagugulong na bahagi ng iyong katawan. Kaya may operasyon para alin, para bumalik. So, dapat ganoon yung ating pagkilos at yung ating pagkaunawa. Kinakailangan natin na higit sa lahat maging bukas tayo sa pagpapagaling ng Diyos. Kasi baka mamaya nagiging bukas tayo sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng karamdaman, nagdudulot sa atin ng sakit, na makita ko natin. Kuminsan makita natin yung mga tao walang sugat, pero masakit ang katawan. Alam niyo yung cancer, walang sugat yun wala kang makikitang sugat sa labas. Pero masakit. Nararamdaman nila yung sakit. Kumikirot. Kaya bahagi rin sabi nga natin, sana rin ay hilingin natin na mabuksan ng ating kalooban sa makapangyarihan ng Diyos na nagtutulong ng kaginawaan at pagkain. Hindi na yung sinabi noong unang pagbasa ng linggo, yung sinabi ng Panginoon ni Yahweh kay Isaiah, ihilong ang mga sugat mo sa katawan.
ilog natin. Kaya nga, kung yung mapapansin yung mga umahatid palagi ng hilig na pagkatapos ng first Sunday, ang una kagad natin hinihiling ng panalangin niya yung mapatawad natin yung ating mga kaaway. Napakahalaga ho kasi yun ang makikita natin, yun yung nagpapahilo ng ating mga sukat, yung pagkapatawad ng mga tao umaapi sa atin, umaaway sa atin, o nagnanais sa gumawa ng mga kasalanan na hindi ka lumulugod sa harapan ng Diyos. At alam mo,